Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV Part 2. Akala ko handa na ako at alam kong malapit na ang araw na ito pero hindi pa pala ako handa, natatakot ako. Wala man lang akong makita dahil natatakpan ng mahabang itim na tela ang mata ko at nakatali din ang mga kamay ko. Ang pinaka nakakatakot pa ay umuulan at kumukulog ng malakas. Maya-maya ay may narinig akong yabag ng paa na papalapit sa akin at alam kong siya ang lalaking kukuha ng virginity ko. Tapos narinig ko ang tunog ng pagtanggal ng suot niya. Alam kong nakatingin siya sa akin at ramdam ko ang nagbabagang tingin niya sa akin. Walang salitang makakapaglarawan sa takot na nararamdaman ng puso ko ngayon. Sinimulan kong kagat-kagatin ang ibabang labi ko dahil sa gusto kong kumalma. Naramdaman ko ang paglapit niya at pag-akyat sa akin habang pinatong niya ang sarili niya sa ibabaw ko. Amoy na amoy ko ang pabango niya at lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko, amoy siya ng mamahaling pabango. Napabalikwas ako sa pag-iisip nang sinimulan niyang tanggalin ang pantulog ko. Nanginig ang katawan ko dahil sa takot kaya napahawak ako sa bedsheet ng sobrang higpit. Natatakot ka ba? Tanong niya nang pabulong sa tenga ko, hindi siya maaaring maging isang matanda. Bata pa lang ang boses niya pero hindi nabawasan ang takot ko. Pwede bang tanggalin mo itong blindfold, sir? Tanong ko nang marinig ko ulit ang boses niya. Hindi pwede na makita mo ako. Sabi niya at pinaghiwalay ang mga paa ko sabay pwesto sa pagitan ng mga hita ko. Ipinulupot niya ang aking mga binti sa kanyang katawan at may naramdaman akong matinding sakit sa pagitan ng aking mga binti. Kaya sa wakas nangyari na. Napakagat ako sa ibabang labi ko dahil ayaw kong maglabas ng boses. Naghintay siya ng ilang segundo at tumulo ang luha sa mga mata ko nang magsimula siyang gumalaw. Masakit. Can I touch you, sir? It hurts. I found myself crying because I want something strong to depend kaya kinalas niya ang mga kamay ko. Oo naman, walang iniisip na niyakap ko siya ng sobrang higpit at sinubsob ang mukha ko sa leeg niya. Napuno ng kanyang malakas na bango ang aking ilong at sa hindi malamang dahilan ay nagustuhan ko ito. Bigla siyang gumalaw ng mabilis at gusto kong sumigaw pero pinilit kong wag lumabas ang boses ko kaya napakagat ako sa ibabang labi ko. Pakiramdam ko isa akong bagay na ginagamit niya para ilabas ang pagnanasa niya. Pakiramdam ko ay isang murang babae na ibinebenta ang sarili niyang katawan para sa pera, pero dapat maging matatag ako dahil binibigyan ko ang sarili ko para magligtas ng buhay. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang katawan ko at hinalikan ang ulo ko. Nagulat ako at mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Binitawan ko ang leeg niya at humiga dahil pagod ako. Huwag mong kagatin ang iyong labi kasi dumudugo na, narinig ko ang boses niya sa mabibigat niyang paghinga. Tumango ako sa kanya dahil sinabihan ako ng babaeng iyon na maging masunurin. Naramdaman ko ang balbas niya at bigla niya akong hinalikan. Ano? Hindi ko inaasahan na hahalikan niya ako at first kiss ko iyon. Lumakas ang pintig ng puso ko at hindi ko lang akalain na hahalikan niya ako. Isang banayad na halik iyon, hindi sinasadyang nakapulupot ang mga kamay ko sa leeg niya at hinila siya palapit sa akin habang pinapasok niya ang dila niya sa loob ng bibig ko. Pagkatapos ay dahan-daang lumipat ang kanyang mga halik sa aking leeg at pababa. Napakahabang gabi talaga para sa akin. Kinabukasan ay nagising ako at walang tao sa kwarto. Bumangon ako sa kama at nakita ko ang malaking patak ng dugo dito. Nawala ang virginity ko. Gusto ko lang sanang ibigay sa taong mahal ko pero kailangan kong ibigay sa lalaking hindi ko kilala. Huminga ako ng malalim at napasigaw ako ng hindi sinasadya. Napaupo ako at hindi ko namalayang may tumulong luha sa mga mata ko. Ang sakit talaga sa pagitan ng mga hita ko. Ang lalaking iyon ay isang mabangis na may mataas na stamina na nag-iinit. Ilang beses niya ba ginawa yon? Hindi ko alam at salamat sa Diyos nakatulog ako. Anong nangyari? Narinig ko ang boses ng babaeng iyon habang nakatingala ako sa kanya. Naglalakbay ang mga mata niya sa katawan ko. Nakaramdam ako ng hiya dahil sa tingin na binigay niya. Napaupo ako pero sinubukan kong bumangon pero hindi ko kaya.
First time will always hurt the woman and I see, hindi maamo si young master. Nagbaba ako ng tingin dahil hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Lumapit siya at tinulungan akong bumangon at pumunta sa banyo. Pagkaalis niya ay tiningnan ko ang sarili ko sa salamin sa banyo at nakita ko ang katawan ko na puno ng chikinini at magulo ang buhok. Pinilit kong ngumiti dahil ginawa ko ito para sa aking nakababatang kapatid. Naligo ako at lumabas. Gusto kong makita si Janus sa lalong madaling panahon dahil 2 linggo ko siyang hindi nakikita. Nagpalit ako ng itim na dress at lumabas ng kwarto dahil gusto kong humingi ng permiso sa babaeng iyon pero nagulat ako na nandoon din siya sa harap ng kwarto ko. Pwede ko bang puntahan ang kapatid ko? Tanong ko sa kanya habang tumatango. Sasama din ako sa iyo at hiniling sa akin ng matandang madam na ibigay ito. Kinuha ko ang sobra at binuksan. Natuwa ako dahil nagbigay sila ng pera tulad ng sinabi nila sa akin. Ngayon ay mababayaran ko na ang operasyon ni Janus at hilingin sa kanila na gawin ang operasyon dahil babayaran ko ang natitira pagkatapos kong makuha ito. Okay, pagkatapos ay umalis ako ng bahay kasama siya, pumunta ako sa ospital at pumunta sa room ni Janus at nakita kong natutulog siya. Kaya nakipag-usap ako sa doktor at nagbayad ng pera. Ngunit hindi namin maaaring gawin ang operasyon bago masettle ang buong bayad. Ano? Bakit? Tanong ko dahil pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko sa loob ng 1 segundo. Yan ang patakaran, miss. I'm sorry, with that umalis na lang siya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Bakit nangyari ito sa akin? Paano ko ililigtas si Janus ngayon? Pwede ko bang makuha ang natitirang kalahating pera na kabayaran? Pakiusap, kailangan ko lang yun, kailangan lang ng bunsong kapatid ko, pakiusap. Tumulo ang luha ko habang nagsasalita. Gusto ko ng pera kaya naman ibinenta ko ang katawan ko sa isang estranghero. Napatingin ako sa babaeng nasa harapan ko at ramdam kong malungkot siya. Hindi pwede, dahil sinabi sa akin ng matandang madam na huwag ibibigay hanggat di ka pa nanganganak. Wika nito habang nakatingin sa malayo sa akin. Kakausapin ko sila, pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo, kailangan ko lang ngayon. Pagmamakaawa ko sa kanya kaya napabuntong hininga siya at tinawag ang matandang madam at nagtanong. Hindi ko narinig ang sinabi niya sa kabila. Tumango ang babaeng kausap ko at ibinaba na ang tawag. I'm sorry, hindi pumayag ang matandang madam. Napatingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Ano? Ang matandang madam ay wala ba siyang puso? Bakit? Gusto ko dahil sa kapatid ko. Pakiusap, nagmamakaawa ako. My brother, he's just a little kid. Only 7 years old. Hindi siya pwedeng mamatay. Masyado pang maaga para umalis sa mundong ito. Pakiusap, hayaan mong makausap ko siya, napahikbi ako. Wala akong pakialam, gusto kong iligtas ang kapatid ko at iyon lang. Hindi ka pwedeng umiyak ng ganito. Makakaapekto ito sa kalusugan mo. Ang kalusugan ko. O dahil lang sa natulog ako sa kanyang young master at manganganak ng isang sanggol. Hintayin si young master at itatanong ko sa kanya, sabi ng babae. Gusto kong makausap ang iyong young master, hayaan mong makausap ko siya, sabi ko pero umiling siya. Akala mo ba na si young master ay may oras para makinig sa'yo? May trabaho siya at laging busy siya. Tumayo ka na dyan at uwi na tayo sa bahay, at hinawakan niya ang kamay ko pero kumalas ako at nagpunta sa room ng kapatid ko. Pumasok ako at nakita kong natutulog pa si Janus. Hindi ko kaya, hindi ko lang mapigilan ang luha ko habang nakikita ko siya. Hinalikan ko siya sa noo at kinuha ang kanyang notebook at ballpen habang sinusulat ko na mahal ko siya at bibisitahin ko siya kaagad. Pagkatapos ay umalis na ako sa hospital na may isang pag-iisip na mahihintay ko at makakausap ang young master. Dadating siya mamayang gabi, kaya tatanungin ko siya. Kumbonsihin ko siya na pumayag na bigyan ako ng pera. Naghintay ako at buong gabi akong naghintay pero hindi siya nagpakita. Bakit? Bakit hindi siya dumating? Nataranta lang ako kasi hindi naman pwedeng mangyari sa isang araw, diba? Baka bukas pa siya, tapos tatanungin ko siya. Alam kong papayag siya dahil hindi ko naramdaman na walang puso siya at hindi ko aakalaing magiging walang pusong lalaki ang ama ng baby ko. Lumipas ang oras at 3 buwan na ang nakalipas pero hinihintay ko siya. I got the result a month ago and at that time I was pregnant for 2 months already. Kaya nabuntis niya ako noong gabing iyon. Pumuntong hininga ako at nilagay ang kamay ko sa tiyan ko dahil may kunting buhay na tumutubo sa loob ng tiyan ko. Baby will wait for your daddy, okay? Because your little uncle need to be his surgery soon, I smiled. Medyo natuwa ako dahil magiging nanay na ako. Napalingon ako nang pumasok si Tita Jade sa kwarto.
May hawak siyang malaking fruit plate at ang naaga ng atensyon ko ay papaya. Gusto kong sumuka bigla. Isang nakakadiri na pakiramdam ang dumaloy sa aking katawan pero bakit? Kumain ako ng papaya kanina. Bakit ngayon? Tumakbo ako sa banyo at nagsuka. Then I came out and nakita ko si Tita Jade nasa kwarto pa rin. Tapos may nakita akong ubas at mansanas. Dali-dali akong pumunta sa harapan at kinuha iyon at nagsimulang kumain. I think the little young master also likes grapes, narinig kong sabi niya, napangiti ako at hinimas ang tiyan ko. Maliit na taksil, nananatili sa aking tiyan at gustong kumain ng mga paborito ng kanyang daddy. Nung pinagbubuntis siya ng nanay ni young master, ubas din ang kinakain niya, ubas lang. Umiti siya at tumingin sa tiyan ko. Hindi naman malaki ang tiyan ko pero may maliit na bukol. Kailan ulit darating ang young master? Itinanong ko. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Tita Jade nang marinig ang itinanong ko. Hindi na babalik si young master dito. Tapos na ang trabaho niya at wala na siyang pahintulot na pumunta ulit dito. Ano? Walang pahintulot? Anong klaseng kalokohan iyon? Siya ang ama ng bata. Bakit hindi siya makakapunta? Anong klaseng ama siya, kung hindi siya makakarating upang makita ang kanyang sanggol? Young master has work, he's a busy man. Don't think that you can start a relationship with him because of the baby. Gusto kong tumawa. Isang relasyon. Hindi ko nga nakita ang lalaking iyon. How am I supposed to start a relationship with him? I didn't talk with her more, just simply nodded because I didn't want to argue with this woman. Siguradong darating siya. Paglabas niya ng kwarto ay nahiga siya sa kama at hinihimas ang tiyan ko. Dapat siyang pumunta dahil kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Maghihintay ako kahit anong mangyari at kahit anong sabihin nila sa akin tungkol sa kanya. Lumipas ang panahon at 9 na buwan na akong buntis. Wala akong magawa sa malaking tiyan na ito. Kinumpirma ng mga doktor na lalaki ang sanggol at pinapahirapan ako ng batang ito. Sinisipa ako at gumagalaw. I have no idea how to leave him because he's mine and he's growing inside of my body. I'm just not ready to let go of this little life. Kung tungkol sa ama ng aking munting sanggol, hindi siya dumating. I waited and I'm still waiting pero hindi siya dumating for the whole 9 months. Lumala ang kalusugan ni Janus noong nakaraang buwan dahil hindi siya naoperahan. Bakit ang mga taong ito ay walang puso? Ibibigay ko ba ang aking anak sa walang pusong pamilyang ito? Tumulo ang luha ko dahil wala akong magawa. No, your daddy will come baby. Nilagay ko ang kamay ko sa tiyan ko at naramdaman ko ang paggalaw niya. Sa tuwing babanggitin ko ang salitang tatay, nagsisimula siyang gumalaw, siguro masaya. Biglang sumakit ang tiyan sa pagsigaw ko. Paparating na si baby, pero hindi ba nila sinabi sa akin na next week ang delivery date ko? Anong meron? Narinig ko ang boses ni Tita Jade nang magsasalita na sana ako at naramdaman kong may nabasag. Oh my God, baby! Sigaw ni Tita Jade nang lumapit siya at sinubukan akong buhatin. Pagkatapos ay may dumating na 2 lalaki at isinakay ako sa kotse, habang papunta kami sa ospital. Hindi ko kayang dumaan sa sakit. Masakit na parang impyerno. Pinipisil ni Tita Jade ang mga kamay ko. Hindi ko kaya tita, ang sakit, napahikbi ako dahil sa sakit. Naranasan ba ito ng nanay ko noong ipinanganak niya kami? Be strong Alexa, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko. Pagkatapos ay ipinasok nila ako sa ward at pumasok ang mga doktor. Natakot ako. Calm down Alexa, push the baby. Tumango ako sa kanila at sinimulang itulak pero ang sakit ay hindi ko na pinansin. Puno ng pawis ang aking katawan at sa wakas 15 minuto ay naipanganak ko ang aking munting sanggol na lalaki. Napangiti ako nang marinig ko siyang umiyak. Pwede ko bang makita? Tanong ko habang binigay siya sa akin ng isang nurse. Napuno siya ng dugo at ilang puting kulay na likido. Hinawakan ko siya sa braso at tiningnan siyang mabuti. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya at kulay asul iyon, napakarilag. Sa tingin ko kamukha niya ang daddy niya. Biglang nabalot ng pait ang puso ko dahil hindi ko na siya makikita pagkatapos ng araw na ito. Hindi sinasadyang tumulo ang luha sa mata ko habang nakatingin sa mga mata niya. Mommy sorry my little prince, hinalikan ko siya sa noo, tumulo ang luha ko sa mukha niya at umiyak na naman siya. Lumapit ang isang nurse at niyakap siya pero hindi pa ako handang bumitaw. Gusto ko lang tumakbo palayo sa kanya dahil anak ko siya. Pagkatapos ay unti-unting nagdilim ang paningin ko habang natutulog ako. Nagising ako at tumingin sa paligid. Nasa ospital pa ako. Bumuntong hininga ako at bumangon sa kama. Nanghina ang katawan ko pero dapat pumunta ako kay Janus ngayon. Kukunin ko ang pera ko at babayaran ko para sa operasyon ni Janus.
Naka-hospital gown pa ako at may nakita akong damit sa mesa at alam kong para sa akin iyon, dali-dali akong nagpalit ng damit at lumabas ng ward. Tapos nakilala ko si Tita Jade. Eto na ang pera mo at umalis ka na dito. Huwag ka nang babalik at gaya ng patakaran ng kontrata ay hindi mo na makikita ang sanggol at ang buong kustodiya nito ay mapapabilang sa kanyang ama. Nadurog ang puso ko. Paano ako magpapakawala? Anak ko siya at ipinanganak ko siya. Hindi man lang dumating ang kanyang ama para makita. Pwede ko bang makita siya sa huling pagkakataon? Pakiusap ako ang nagluwal sa kanya, ako ang kanyang ina, nakikiusap ako ng may basag na boses. Hindi ako handang bumitaw. Binuhat ko siya sa loob ng 9 na buwan at lumaki siya sa akin, hindi sa kanyang ama. You can't go against the contract. You already signed it. Don't make old madam angry, mayaman ang mga yon at alam kong hindi ako mananalo laban sa kanya. Kaya naman walang pinagtatalunan ay kumuha ako ng pera at umalis. Ingatan mo ang kalusugan mo Alexa. Narinig kong kinakausap ako ni Tita Jade pero hindi ako lumingon para makita siya. Nasira lang ako. Napakawalang puso nila at hindi man lang ako pinahintulutang makita ang aking anak sa huling pagkakataon. Pinilit kong tumulo ang luha ko at pumunta sa ospital ni Janos. Sa wakas, makikita ko na ang kapatid ko. Masaya akong napangiti dahil ililigtas ko si Janos at matutuwa siya. Pumunta ako sa ospital. Naglakad ako sa koridor at nakasalubong ko ang doktor na si Dr. Sandoval. Initian ko siya pero hindi siya ngumiti, tumango lang siya sa akin at umalis. What the hell? Pero nakita ko ang guilt sa mukha niya. Bakit ganun? Biglang hindi mapakali ang puso ko. May nangyari ba kay Janus? No. With that mabilis akong tumakbo papunta sa hospital room niya. Pagpasok ko sa room niya, wala si Janus. Nangibabaw sa akin ang takot habang nakatingin ako sa kanyang kama. Nasaan na siya? Tanong ko sa sarili ko tapos pumasok na yung nurse sa kwarto. Nasaan si Janos? Nagpa-check up ba siya? Tanong ko sa kanya pero kamukha ni Dr. Sandoval ang mukha niya. Bakit? Nasaan siya? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Tanong ko habang hawak ko ang mga kamay niya. Si Janos, namatay siya kahapon. Ano? Ano ang sinabi niya? Pumanaw na. Hindi. Nagsisinungaling siya. Ikaw, nagsisinungaling ka diba? Sabihin mo kung nasaan siya. Kumuha ako ng pera para sa operasyon niya, sabi ko. Hindi ako naniwala sa sinabi niya at hindi ako maniniwala. Baka nakikipaglaro si Janos sa ibang bata. Alexa, ako ay humihingi ng paumanhin. Alam kong napakahirap paniwalaan pero wala na siya. Nangyari ito kahapon ng alas 10 ng umaga. Tinatawagan ka namin pero hindi ka sumasagot. I'm sorry, kahapon. Alas 10 ng umaga, nasa hospital ako kahapon at nanganak sa aking baby. Paano ito nangyari? Naninikip ang puso ko at hindi ako makahinga. Napahawak ako ng mahigpit sa damit ko. Ano ba, ito ba? Pagkatapos ng lahat, pero nakahanap na ako ng pera para sa kanyang surgery, wika ko habang nakatingin sa mga mata niya. Itinago niya ito sa kanya at hiniling sa akin na ibigay ito sa iyo. Wala na akong mailuha, I was just empty. Parang may humawak sa kaluluwa ko palayo sa katawan ko. Sumasakit ang puso ko. Binigay niya sa akin ang notebook ni Janos. Hindi ko binuksan dahil natatakot ako. Wala na ba talaga siya? Tanong ko ulit dahil hindi ako makapaniwala. Sa disappointment ko ay tumango siya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. So, nasaan siya ngayon? Tanong ko kasi tapos na ako. Wala akong kahit anong naramdaman, basta blanko lang. Nag-ayos kami ng funeral para sa kanya, at mangyayari ito sa gabi, at eto na, kung paano nagtapos. Pagkatapos ng lahat, sakit, luha at kalungkutan lang ang natamo ko, ito na ba ang buhay ko? Alexa, saan ka pupunta? Narinig ko siyang nagsalita pero wala akong pakialam. Umalis na lang ako. Niyakap ko ng mahigpit ang notebook ni Janos at lumabas ng hospital. Umuwi ako at pumunta ako dito after 9 months. Dumiretso ako sa kwarto ni Noah at nahiga sa kama niya. I'm so sorry bunso, sabi ko sabay yakap sa unan niya. Nandito pa rin ang kanyang milky scent kasama ang mga gamit niya. Ipinikit ko ang mga mata ko at inalaala ang ngiti niya. Yung ngiti na nagpapalakas ng loob ko sa tuwing babagsak na ako. Yung ngiting yun ang nagbigay buhay sa baby ko pero ngayon wala na lahat. Nabigo ako sa kanya. Nabigo ko siya bilang kapatid. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko man lang siya nakita. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang basahin ang notebook niya. Wala ako doon para sa kanya. Wala ako doon para ibahagi ang sakit niya. Wala ako doon para makinig sa mga huling salita niya. Anong klaseng kapatid ako? Kinamumuhian ko ang sarili ko at hindi ko naprotektahan si Janos.
Bakit? Ngayon paano ako mabubuhay kung wala siya? Siya ang naging buhay ko. Ginawa ko ang lahat para sa kanya pero wala na siya. Hindi ko na kaya ang sakit na ito. Nawalan ako ng mga magulang, si Janus at pati ang baby ko. Bakit wala akong silbi? Bakit hindi na lang ako mamatay? Hindi ako mabubuhay sa mga alaala. Naghintay si Janus sa buong 9 na buwan ngunit nawalan siya ng pag-asa, huli na. Na-late lang ako. Hindi ako handa na pakawalan siya. He's my only brother and only family that I have. Masakit at hindi ako makapaniwala. Wala na siya. He was waiting for me but I just could not be there for him. Guilty is killing me. Gusto ko nang mamatay. Sa mga masasakit na alaala at kaisipang iyon ay nakatulog ako sa wakas. Nagising ako pagkatapos ng ilang oras at gabi na. Pumasok ako sa banyo at naligo at nagpalit ng isang set ng itim na damit. Pagkatapos ay pumunta ako sa ospital. Nakita ko ang aking nakababatang kapatid na nakahiga sa isang kabaong na walang buhay. Walang salita o aksyon sa mundo para ilarawan ang sakit sa puso ko. Isa lang akong walang kwentang kapatid para sa kanya. Nakita ko ang mga maliliit na bata na pinaglalaroan noon ng kapatid ko na umiiyak at lalong durog ang puso ko. Pagkatapos ng libing, tumingala ako sa madilim na langit na malapit ng umulan. Ang biglaang pagkamatay ng aking kapatid ay isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Gusto ko nang mamatay kaya dahan-dahan akong naglakad patungo sa dagat. Gusto kong magpakamatay at sumama kay Janus pero nang tumalo na ako ay may naalala ako. Ang aking anak na lalaki. Magbabalik ako ng pera sa kanila at isasama ko siya. Umuwi ako at kinuha ang pera na ibinayad nila sa akin at lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa mansyon na tinitirhan ko for 9 months. Pagpasok ko sa gate ay may nakita akong kotse na nakaparada at lahat ng pinto ay nakabukas. Dumiretso ako sa bahay at nakita ko ang isang matandang babae na nakahawak sa baby ko. Bigla siyang tumingin sa akin at nanlaki ang mata niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya na may galit na boses. I want my baby back. Here is your money. Binato ko siya ng pera dahil lahat ng nangyari ay dahil sa babaeng ito. Kung binigyan niya ako ng pera noon ay buhay pa ang kapatid ko. Oh my God Alexa, bakit ka pumunta dito? Lumapit sa amin si Tita Jade na puno ng takot ang mukha. Madam okay ka lang? Tanong niya. Alam kong tama ang hula ko. Siya ang babae na walang puso. Pumunta ako dito para kunin ang baby ko na pinanganak ko, malamig kong sabi muli. Kitang-kita ko ang puot sa mata ng matandang iyon pero kailangan ko bang pakialaman? Hindi. I don't give a fuck. Dahil sa kanya nawalan ako ng kapatid. Alexa, hindi ko problema ang pagkamatay ng kapatid mo. Ano? Paano niya nalaman? Alam mo, but yet you refused to give money that day. How can you become so heartless? Sigaw ko sa kanya kasi naliligaw ako at the same time galit na galit ako. Dapat mamatay ang mga katulad mo at ang kapatid mo. Ang mga mahihirap ang nagpapasama sa bansang ito. Ano? Ibalik mo ang baby ko bago ko pa masira ang lahat dito, ayoko makipag-usap sa asong iyon. Galit na ako sa kanya. Ang gusto ko lang ay bumalik ang baby ko. Paano ko iiwan ang aking anak sa mga taong ito? Mga baliw sila. You know you remind me of someone else new. She was also like you. So pretty, so intelligent. Stayed in this house and also acted like the same way, now you're in and at that time she was also 20 years old. Totally similar to you. Pero let me tell you a secret Alexa. Her name is Tatiana and she lost her life because of the love and because she failed to let go of someone that she's owned and especially she didn't listen to my words, pananakot niya sa akin. Tinatakot mo ba ako? Anong klaseng babae ito? Napuno siya ng puot. Siguro ngumiti siya sa akin. I don't care. Ibalik mo ang baby ko. Napatingin ako sa baby ko na payapang natutulog pero nakayakap sa isang baliw na babae. Sasaktan din niya ang baby ko. Tumawag si Tita Jade sa mga guard at pinalayas siya. Ano? Paano siya? I said give my baby back, sigaw ko sa kanya habang nakatingin siya sa akin na may pagtataka sa mukha. Tumingin siya sa mukha ko saglit at dahan-daang umiling. Umalis ka na, sabay alis niya sa bahay kasama ang baby ko. Gusto ko siyang sugurin pero bago pa ako makagawa ay isang malakas na braso ang humawak sa kamay ko at kinaladkad ako palabas ng bahay. Nagpumiglas ako pero hindi ko kaya. Nakita ko si Tita Jade na nakatingin sa akin na puno ng luha ang mga mata. Bakit siya umiiyak? Magbabayad siya sa ginawa niya, sabi ko kay Tita Jade habang umiiling-iling na pumasok sa bahay. Pinalayas ako ng bahay. Dahan-dahan akong tumayo at tiningnan ang bahay. Hindi ko napigil ang umiyak dahil nawala ang baby at kapatid ko.
Galit ako sa kanya. I hate that bastard too. Maaaring siya ang ama ng aking ngunit siya ay isang bastardo. It was all because hindi siya dumating. Tumalikod ako at naglakad sa daanan. Umuulan na ng malakas at wala akong naramdamang takot dahil wala akong pusong makaramdam ng takot dahil balot ng sakit at pangungulila ang puso ko. Iyak lang ako ng iyak kasi nawalan ako ng mas importanteng bagay sa akin at bakit naging miserable ang buhay ko. Dahan-dahan akong naglakad sa daanan at basang-basa ako at makalipas ang ilang oras ay may nakita akong isang mamahaling sasakyan na dumaan sa kalsada at maya-maya ay nilagpasan ako nito at umalis. Hindi ko makita ang mga tao sa loob nito dahil sa madilim na mga bintanang iyon pero bakit pakiramdam ko may taong mahalaga sa akin sa loob ng sasakyan na iyon. Tumingon ako at napatingin sa kotse nang mawala ito sa paningin ko. Bumuntong hininga ako at umalis. Umuwi ako at wala si Janos. Wala na siya. Pumunta ako sa kwarto niya at kinuha ang isang hoodies niya habang huminga ng malalim. Ang bango niya ay isang bagay na gusto ko palagi. I love you, sabi ko at hinalikan ito. Pagkatapos ay pumasok na ako sa banyo at naligo. Tumabas ako nang matapos at nagpalit ng damit. Muli akong pumasok sa kwarto ni Janos at nahiga sa kanyang kama. Ipinikit ko ang mga mata ko at nang matutulog na sana ako ay may narinig akong tunog. Galing ito sa sala kaya dali-dali akong bumangon sa kama at naglakad patungo doon at napasigaw ako nang may nakita akong dalawang lalaking nakamaskara sa kwarto ko. Nakita nila ako at lumapit sa akin. Tumalikod ako para tumakbo pero nahuli nila ako. Huwag kang sumigaw, sabi nila sabay tutok sa akin ng baril. Hindi ako natakot dahil wala naman akong mawawala. Nawala na sa akin ang lahat. Umalis ka na dito. Bibigyan ka namin ng 2 araw. Umalis ka na dito at huwag ka nang babalik. Tinatakot nila ako pero bakit? Bakit? Dahan-dahan kong tanong dahil gusto kong malaman at alam kong wala ang mga lalaking ito para saktan ako. Utos ni Young Master. Yung Master. Natawa ako sa sarili ko. Paano ko makakalimutan ang baklang iyon? Dapat maging katulad din siya ng babaeng iyon. Sabihin mo sa Young Master mo na hindi ako aalis at hindi ako natatakot sa kanya. I smirked at them, as they pointed another gun at me. Talaga. Nagkaroon ng maliliit na kaibigan ang kapatid mo. Nagpadala na kami ng mga tauhan namin para bantayan sila. Mamamatay na rin sila kaya tutulungan natin sila at makamit ito sa lalong madaling panahon. Ano? Paano pa nila naiisip ang ganoong bagay? How could you? They are small kids. Tumulo ang luha ko habang nagsasalita. They will stay safe if you live here. If not, think that they are already dead. With that they just left my house. Natulog ba ako sa isang tao o isang halimaw? Paano siya naging walang puso? Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa baby ko. Nandidiri lang ako. Galit sa lahat. Mga walang pusong bastos. I have no choice and I can't let those kids die because of me kaya dapat umalis na lang ako pero saan? Natulog ako sa isang walang pusong hayop at ibinigay ang aking pagkabirhen sa hayop na yon. Nagsilang din ako ng inosenteng buhay para sa kanya. Kawawang anak ko. Pakiusap Panginoon. Nakikiusap ako na huwag mo siyang gawing katulad ng kanyang ama, at yun lang ang kaya kong ipagdasal. With all those thoughts pumasok ako sa kwarto ko at inimpake lahat at pumunta sa kwarto ni Janos. Kinuha ko ang mga damit niya at ang mga paborito niyang gamit at inimpake lahat. Nang matapos ako, kinuha ko ang 2 bagahe ko at nagsulat ng sulat kay Auntie Elise at kinuha ito. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.